Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kalang tayo dyan, magandang ating gising at siyang kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-praise ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka ba, huminga ka ba, at sana napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Magkano sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakapi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa kalang matrabaho, at kakabalan po, galing silang matrabaho, welcome dito sa ting panibagong episode, panibagong balitaan, dito sa ting channel sa Jollibee TV, kung sa mga kabayan, pag-usapan nun natin yung mga karadaben dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At saka sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At ang importante mga kabayan ay hindi po tayo mawalan po ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So anyways, happy birthday nga pala sa tanan po ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Mga kabayan, pag-usapan nun natin ngayong araw, ito pong interview ni Representative Paduano na kung saan yung tungkol doon kay Raul Manuel mga kabayan, na kung saan na sinita niya, naalala niyo po na in-strike niya itong si Raul Manuel dahil nga bastos mga kabayan doon sa kamera yung tungkol po sa 2024 or approval for the budget, national budget for the 2024, na kung saan itong si Raul Manuel ay sumingit bigla mga kabayan sa isang kongresista. Kasi sabi niya, bakit daw yung bill na yun sinertipika po ni BBM na kung saan hindi daw dumaan sa third reading mga kabayan. Doon marami siyang sinabi doon, ang kanyang mga kabastusan. So biglang sumingit ho itong si Representative Paduano dahil nagalit na siya dito at nainis dito sa mga pinagsasabi po ni Raul Manuel mga kabayan. Ngayon, ipapakita ko mamaya ang kanyang interview. Bakit? Kasi maganda mga kabayan. Ito pong si Raul Manuel ay plano nilang kakasuhan. Dahil nga dito sa kanyang kanyang style na unethical po na salaysay tungkol doon sa 2024 proposed budget bill, na kung saan takot kasi itong si Raul Manuel kabayan kasi nga kapag ma-aprobahan po yung bill na yon for 2024 for the next year, ang ibig pong sabihin ay ma-aprobahan rin po yung budget na hinihingi ni BP Inday Sara. Kaya takot sila mga kabayan, di ba? Pero sabi pa niya, at saka feeling biktima pa yung gunggong na yun mga kabayan. Feeling biktima kasi sabi niya, pinatayan daw siya ng mic mga kabayan. Kabastusan daw yun. Pero binaligtad siya dito ng isang kongresta. Mamaya, ipapakita natin yan. And first, pag-usapan rin po natin mga kabayan, ito rin tungkol po kay Tebes. Di ba na ipinakita ko kahapon na nagkita po si Manny Pacquiao at si Tebes doon sa Timor-Leste mga kabayan. Di ba, niyakap pa nga ni Tebes itong si Pacquiao mga kabayan. Pero ang hindi natin alam doon sa balita na yon, before nga pala nangyari yung mga kabayan, meron pong nakakatawang nangyari. Bakit? Ito pong si Tebes mga kabayan, abay kinaladkad po ng mga security doon sa Timor-Leste, yung mga VIP securities. Alam nyo, nakatawa si Tebes doon kasi nga, siyempre, doon po sa dyan po sa Pilipinas, ay kasi sikat-sikat yan si Tebes mga kabayan. Pero doon sa Timor-Leste, nagmukha siya ng tokmol at talagang kinaladkad mga kabayan kasi hindi naniwala sa kanya, nakakilala niya itong si Manny Pacquiao. Pero mga kabayan, na hindi kasi inisip dito ni Tebes, hindi siya nag-iisip na kung lalapit sa dito kay Manny Pacquiao, baka iisipin po ng mga kabayan natin sa Pilipinas na itong si Tebes ay pinuntahan po ni Manny Pacquiao at pinoprotektahan po ni Manny Pacquiao mga kabayan. So yan po ang kumakalan ngayon. Ibabakita natin mamaya ang kanyang video, talagang nakakatawa mga kabayan. And of course, pag-usapan rin po natin, ito rin issue po ni Tony Fowler na kung saan siya po'y kinasuhan to mga kabayan ng
yung kapisanan ng social media broadcaster, kalimutan ko lang yung full name lang mga kabayan, yung nagbabantay na ngayon sa mga ina-upload po ng mga vloggers or even doon sa mga TV, meron pong grupo mga kabayan, grupo po ng mga lawyer. Alam naman ho natin, itong si Fowler ay yung sunod-sunod nga ng mga music videos na mga kabayan ay puro kalaswaan. Dito kinasuhan po ng kriminal itong si Tony Fowler mga kabayan. Pakita natin mamaya ang kanyang video. And of course, pag-usapan po natin. Ito rin tungkol po doon sa actually na-air naman to yung hearing po tungkol doon kay Senior Aguila mga kabayan, na kung saan may napansin kasi ako na portion doon na hindi kasi na-highlight po ng mga balita mga kabayan, at yun po ay very important talaga. So para malaman natin aking ibig sabihin, pag-usapan natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang bawal ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Because mga kabayan, before tayo mag-start po natin talakayin ngayong araw, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm happy po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. How are you makabayan? Lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome po natin mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kabayan, unahin muna natin po ito pag-usapan itong bagong guidelines na inilabas po ng taga-NTC para dito sa SIM Card Registration Act. Kasi nga maraming nagreklamo pa rin hanggang ngayon mga kababayan na yung mga kababayan natin nakatanggap pa rin po ng mga scam text. At nalaman rin po natin doon sa hearing sa Kamara mga kababayan na kung saan na pwede pala makapagrehistro gamit lang ng isang hayop na picture mga kababayan. So dito, ito na po yung update ng taga-NTC natin at meron po ako ditong request po sa gobyerno natin mga kababayan. So for more details, let's watch this. Naglabas ang National Telecommunications Commission o NTC ng Memorandum Order para sa mga telecommunication companies patungkol sa bagong guidelines sa SIM card registration sa bansa. Ito ang inanunsyo ni NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing. Ani Salvahan, ang naturang memo ay pinalabas ng NTC noong September 18, 2023. Ito po ay yung bagong guidelines or updated guidelines on the conduct of processes to verify the submitted data and information by the subscribers pursuant to the SIM Registration Act. Ibinahagi ni Salvahan na ang naturang panuntunan ay nagsasabi sa mga telco kung ano ang mga dapat nilang gawin o dapat idagdag na mga teknolohiya sa kanilang mga SIM registration process. Ito ay upang mapalakas at mabawasan ang mga insidente ng mga nagsusumite ng peking registration o peking identification. Bukod din po dito, kasama din po dito yung parameters po na binigay po namin sa mga telcos kung paano po nila i-verify yung mga nasa existing database na po nila o yung sa mga nagparehistro na po ng SIM. Mayroon ding inilagay ang NTC para sa user-friendly reporting mechanism para sakaling may mga natatanggap pa rin na spam text o scam text ang mamamayan ay makapag-report sila ng mas maayos sa mga telco at sa NTC. Inahayag pa ng NTC official na hindi pinapayagan ang selfie photo sa SIM registration, bagkus live selfie na ang kailangan. Ibig sabihin, at the moment of registration ay kailangan doon kumuha ng selfie. Doon naman sa mga nasa existing database na, nakalagay sa guidelines ng NTC kung ano ang mga pwedeng tignan o kailangang iprioridad na tignan ng telcos para maberipika kung tama o wasto ba ang mga datos at impormasyon at kung mapatunayan na ito ay mali o peke, pwede itong i-bar o i-deactivate ng telcos. Binanggit din ng NTC official na ang mga existing registrant o ang mga nakapagrehistro na
Kung may mali o may makitang hindi kompleto sa kanilang registration, ay maaring bigyan sila ng notice ng mga telco. Mayroong 15 araw ang existing registrants mula sa pagtanggap ng notice o abisong ito para maitama o may correct ang registration information o datos na kulang o mali. Sa tanong naman kung kailan ang effectivity ng memorandum order at kung hanggang kailan ang deadline ng mga telcos ng pagpapatupad ng bagong guidelines, ang sagot ni Salvahan, kung bagong MO is effective immediately, but we understand po na the telcos will need some time to incorporate in their systems these technologies. No? So we've given them a period of 3 months from the effectivity. So mga December 18 po yung deadline po niyan. So dapat po may lagay na nila yung mga technology by then. Doon sa bagong guidelines, na-require ng NTC ang telcos na magsagawa ng monthly submission ng kanilang report kaugnay ng corrective measures. Inaasahan naman na pagkatapos ng itinakdang deadline ay mababawasan ang fraudulent o fake registrations. Okay mga kabayan, medyo naguluhan ako doon sa sinabi po natin kay NTC. Sabi na, sa bago doon nilang guidelines sa mga new subscribers mga kabayan o sa mga new SIM cards, kailangan na daw o required na yung selfie mga kabayan. Hindi ko naintindihan, di ba tayo mga OFW, nung nag-register tayo sa ating SIM cards mga kabayan, di ba ni-required po yung selfie? Ang ibig bang sabihin, nung nag-register po yung mga kabayan natin dyan sa Pilipinas, walang selfie? Di ba mga kabayan? At sana noon pa, from the start, ginamit na lang dito yung selfie verifications. Okay, doon po sa mga existing po na mga na mga datas nila, yung mga subscribers na na-register na mga kabayan, ito lang aking suggestions kasi sabi nila, maghahanap pa daw sila dito na kung anong prioridad na gagawin na dito, paano nila malaman po yung mga hindi po okay na pag-register mga kabayan. Na for example, yung mga ginamit po na pictures, yung mga hayop lang or ibang mga bagay mga kabayan. For me, no, sa akin lang suggestions, hindi ko sa sinasabi ito na pangunahan ko ito yung NTC. I'm just giving an idea mga kabayan. For me, mas maganda yung manual. Hindi dapat sila dito mag-rely po mga kabayan sa mga automatic validation na kung system na lang po yung mag-validate mga kabayan. For me, hindi ko okay doon. Bakit? Kasi nobody's perfect po na system mga kabayan. Alam ho namin yan. Alam ho natin, or alam ho yan ng mga ITs na walang system talaga na perfecto. Kasi nga yun, yung system mga kabayan, minsan kasi magka-gap talaga yan eh. Meron talaga ma-bypass mga kabayan. Lahat ng mga system ganun talaga. So for me, dapat mag-intervene dito yung human mga kabayan, mismo isa-isahin nila yung mga existing po na mga subscribers. Mas okay naman siguro na kahit 1,000 per persons lang a day ang kanilang ma-check mga kabayan. Siguro kaya naman, di ba kaya ba? Or kaya bang umabot ng 5,000? Anyway, sa isang telcos, like for example, meron silang quota mga kabayan. Like for example, dito, sasabihin nila, at ito ating protocol, at dapat ang quota nyo ay umabot po ng 5,000 in one day, ma-check yung lahat itong mga SIM card po na narehistro. Isa-isahan niya mga kabayan. So I think okay naman yan kasi sa isang telcos, marami nung po mga employees mga kabayan. Correct ba si Ivan or mali tayo? At saka example sa Globe, dapat makacheck sila isang araw 5,000 katao. Sa ibang telcos naman 5,000 katao. I think for how many months mga kabayan, kaya ho yang matapos sila kasi nga ilang milyon tayo Kayang-kaya mga kabayan in how many months? Siguro mga by 6 months, by 7 months, ma-finish na yan lahat. Pero at least malapit tayo doon sa near perfect mga kabayan kasi as I said, nobody is perfect. Walang perfecto po na sistema mga kabayan. At least man lang makamit natin yung near perfect mga kabayan. So okay ba itong suggestions? Sana sa ating gobyerno, sa NTC, gano'n na lang, huwag tayong mag-rely po sa automatic validation. Mas okay ho yun para maiwasan natin yung mga scammers dyan sa Pilipinas. Mga kabayan, so dyan na rin po tayo sa ating next topic na kung saan ipapakita ko na sa inyo yung ibig kong sabihin na yung si Tevez mga kabayan abay kinaladkad po ng malaking mama na si Kerte doon po sa Timor-Leste. Abay patawa-tawan lang po itong si Tevez mga kabayan. Wala siyang nagawa dito kasi nga hindi naman siya kilala po ng si Kerte na yun. Siyempre, protocol po naman si Kerte ay bantayan po ang kanilang bisita ng mga VIPs. Si Manny Pacquiao, VIP ho yun mga kabayan. So dapat lang talagang trabaho nila nababantayan nila si Manny Pacquiao. Dito, nakakatawa talaga. At saka dapat lang dito kay Tevez, sana siya po dito ang mahiya. Bakit siya dito lumapit po kay Manny Pacquiao? Iyan tuloy, medyo na bad image ngayon si Manny Pacquiao sa Pilipinas mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Na talagang masapak nung isang Timorese na
bodyguard nitong si Manny Pacquiao, itong si Arnie Tevez. Kitang-kita natin, giniliran, tas meron pong parang binubulong kay Arnie Tevez eh. Laki pa naman tao nun. Ako, buti na lamang talaga at hindi nagkaroon ng gulo doon. At ito pong kasama ni Arnie Tevez na babae ay parang pinigilan o sinabihan yung mga parang traffic enforcer doon o parang pulis na kasama niya yun. Yan po ay katibayan na talagang malakas po o kilala doon sa Timor-Leste etong babaeng kasama ni Arnie Tevez. At ito po, i-play po ulit natin yung video. Play po ulit natin. Nakikita niyo po dyan, parang hinahabol ni Arnie Tevez itong si Manny Pacquiao dun sa kotse. Parang yan, gusto niyang kausapin at gusto niyang magpapampam, pero sinuway siya ng isang gwardiya doon o kung sino man, bodyguard ni Manny Pacquiao. And then yung isa, hinatak siya kasi parang nasiko niya yung isa. Ayan o, ayun. At nagsusumbong si Arnie Tevez, tinulak-tulak siya ayan may binubulong Sinasabi ni Arnie Tevez, kasama ko yun. Pangiti-ngiti lang si Arnie Tevez tapos tumingin siya sa mga nagbi-video kung nakuhanan ba siya ng video, kung meron bang nakakuha sa kanya nakita niya na merong kumukuha sa kanya ng video that time. Ito naman, another angle. Ayan. Sinasaway siya kasi syempre VIP yun binabantayan yun ng mga bodyguard itong si Tevez papampam kay Manny Pacquiao. Ayan kitang-kita naman parang yung pulubi na tinutulak-tulak, parang gano'n ayun diba laking tao nun tamimi si Arnie Tevez. Ayan na yung sinaway na yung ng babae. Siyempre protocol yun, VIP yun pinoprotektahan nila yun. Diba? Trabaho lang. Tapos dito, nung time na bagong dating pa lang si Pacquiao, niyakap ni Arnie Tevez, sinasaway na siya ng mga bodyguard. Ayan kitang-kita dyan Ayan, sinasaway na siya, ayan wag niyo kong tulak, diba? Parang ganun Sinabi ni Manny Pacquiao, kaibigan ko yan, kasama ko yan, kakilala ko yan. Pero protocol is protocol. Diba? Si Arnie Tevez makulit talagang umaakbay-akbay at talagang yumakap-yakap pa kaya. Ayan, sinasaway siya diba? Kitang-kita yung dito, yung hindi talaga lugar ni Arnie Tevez to. Kaya tingin ko hindi na nga po nagpakita itong si Arnie Tevez sa mga iba pang gatherings na inatenan itong si Manny Pacquiao at huli na lang yung kanilang pagpunta daw doon sa isang dinner na inorganisa ng Timor-Leste government. Ayun po. Diba, pagkatapos nun, hindi na nagpakita si Tevez. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kung ako si Manny Pacquiao, papayuan ko si Arnie Tevez na, pare, huwag ka muna magpakita rito sa mga event ko. Baka pag-uwi ko, ako naman ang mapasama sa ating gobyerno dahil sa pagdikit-dikit mo sa akin. Diba, baka yun ang ni Manny Pacquiao. Pero sa halip nga na maisip pa, kasi syempre kapag ikaw ay na dikit sa isang terorista, syempre medyo parang pangit yung imahe na yan, di ba? Sino ba namang tao ang magnanais na ikaw madikit sa terorista at magiging proud ka pa na meron kang kaibigang terorista, di ba? Syempre parang napaka negative naman nun. Kaya eto, sana naisip man lang yan ni Arnie Tevez nung time na sumama siya sa pagsalubong doon kay Manny Pacquiao sa airport. Sana naisip man lang ni Arnie Tevez. Sana yan naging kumbaga kung tunay siyang kaibigan, di ba? Sana hindi niya pinagparangalan pa niya kaibigan ko si Manny Pacquiao, di ba? Parang ganun pa ang datingan Tapos nung pagkatapos ng kanilang paglakad-lakad doon, 'di ba? Naglakad-lakad tapos tumayo pang ganyan si Manny Pacquiao katabi si Arnie Tevez nakaganyan, tapos si Manny Pacquiao, 'di ba? Parang masaya-masaya si Manny Pacquiao. Alam niyo, kitang-kita dito pagiging natural nitong si Manny Pacquiao. Kumbaga walang masamang tinapay sa kanya.
'Diba? Pero dapat ang umiwas na lang dito si Arnie Tevez kasi nagkaroon patuloy ng kaisipan ng mga Pilipino na teka bakit ganun niyayakap ni Arnie Tevez si Manny Pacquiao. Di ba terorista si Arnie Tevez, di ba? Parang ganun eh. Kaya nako sana hindi po magkaroon ng negative impact ito sa mga future plans nitong si pambansang kamao Manny Pacquiao ang ginawa nitong si Arnie Tevez. Yun na nga, parang walang hiya dito si Tevez Makabayan. Iyalan naman niya sa kanyang sarili na binansagan na siya dito na terorista ng gobyerno natin. Banat bay! Pagsabihan mo naman tong amo mo, kulang sa hiya Saka amo naman niya Makabayan. ano naman kaya yung depensa dito ni Banat Bay at saka nila yung mga ibang DDS po na magunggong mga kahabayan. Ano na naman dito ang kanilang palusot dito sa kanilang video once na makita na ito mga kahabayan. And I'm sure nakikita na ito kasi nga nag-viral ito mga kahabayan. Nakita ko dun sa Facebook. Talagang nag-viral na po. So anyways, jump na rin tayo sa next topic. Dito insert natin si Raul Manuel Makabayan. Dahil nga sinabi ko sa intro na meron pong interview itong si Representative Paduano tungkol dito kay Raul Manuel Makabayan kasi nga hindi niya nagustuhan yung asta ni Raul Manuel. Actually, bastos naman talaga itong si Raul Manuel Makabayan doon sa kamera. Kahit anong hearing, talagang gusto niya dito magpa-limelight, magpabida-bida. At least meron dito na talagang sumita sakto ba ang Tagalog na meron ditong nanita po kay Raul Manuel Makabayan. Doon pa nga lang kay Garen, wala talaga itong si Raul Manuel kay Garen Alam niyo, gusto ko talaga makita si Garen Makabayan na kontrahin niya palagi itong si Raul Manuel kasi nga walang laban si Raul Manuel doon At dito rin kay Paduano, doon nakita rin po na ng katapat itong si Raul Manuel Makabayan. Di ba na-strike ko siya? So ang plano dito ni Paduano ay kakasuhan siya Makabayan. So for more details, let's watch this. Sinita ngayon ang isang kongresista dahil sa unethical nito na mga pahayag sa plenary session. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita live. MJ, magandang gabi. Joris, magandang gabi mula dito sa San Juan City. Yan nga ang ginawa ng isang kongresista matapos ang mga eksena nangyari sa pinakahuling session day kamakailan sa Kamara. Ano ang batayan ng ating point of order, Madam Speaker? What's the nature of your point of order? Madam Speaker, I am citing Article 6, Section 26.2 of our Constitution, Madam Speaker. Allow me to read that part of our Constitution. No bill passed by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter. Madam The ayes Speaker. and nays entered in the journal. Madam Speaker, Madam ano po Speaker. ang basis ng emergency or Majority calamity Leader. sa certification? Madam Speaker, hindi Madam din naman Speaker, there's already a certification coming from the office of the Madam Speaker, President. I think inconsistent po ang the chair now rules that the certification. point of the Madam Speaker, gentleman, hindi pa ako tapos. Madam the Speaker, Honorable Madam Speaker, Manuel, is out of Madam order. Speaker, question Majority privilege. Madam Speaker, question Madam privilege. Speaker, I reiterate my motion. Madam There's a Speaker, motion, question of privilege. the motion Pa- to po, proceed karapatan ko, Madam with the Speaker, third reading magsalita dito, on House Bill Madam number Speaker. 8980. Inconsistent So move, ang Madam Speaker. certifications ng Secretary Pangulo. General is directed to read the Madam title of the Speaker, measure ang mga and therefore call the roll for Madam nominal voting. House Bill Mangawa, Manikis, Madam Manuel. Speaker, Yes. Madam The Honorable Speaker, Madam. the tyranny of the majority has been displayed. And Madam Speaker, with that, I vote no, and I would like to explain my vote later. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. Yes, you may. Please proceed. Madam Speaker, I move to strike out the unparliamentary statement of Congressman Raul. Madam Speaker, so Majority Leader. Yan ang pag-eksena ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel habang pinagbobotohan sa Kamara nitong Miyerkules ng gabi ang approval ng 2024 National Budget Bill. At hindi lang yon, muling umeksena si Manuel matapos raw siyang patayan ng mikropono. Kaya si Abang Lingkod Representative Caraps Paduano to the rescue at pinatanggal sa official records ng plenaryo ang mga sinabing na makakaliwang kongresista. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. Madam Speaker,
I move to strike out the parliamentary statement of Congressman Raul. Sa panayam ng SMNI, ipinaliwanag ni Paduano kung bakit niya sinita si Manuel sa kalagitnaan ng sesyon. Sinabi siya kasi sa dulo, pinatayan pa nga ako ng microphone, binabastos yung taong bayan. And that is not acceptable. That is unparliamentary comments of a congressman as a member of the House of Congress. Saad niya, sinisira ng mga kaliwang kongresista ang institusyon sa mga unethical na pahayag. Bawal kasi sa plenaryo ang personal na atake at mga pahayag na nakasisira sa imahe ng Kamara bilang institusyon. What I cannot tolerate is question of language, unparliamentary words being used during plenary session. Diin pa ng 3-termer congressman na pasok sa paglabag sa Code of Ethics ng Kamara ang ginawa ni Manuel. Sa bugbubukas muli na sesyon sa Nobyembre, muli raw bubuhayin ni Paduano ang motion para ipadelete ang mga sinabi ng mga kaliwang mambabatas. If somebody will file a case, the Ethics Committee, tingnan natin, mas maganda nga i-withdraw na lang ni Congressman Raul. No? I-apologize, i-withdraw it. But of course, sabi ko na nga, before the journal, during resumption, before the journal we approve, I will reiterate my motion that it should be strike out. Samantala, ngayong nagpasya ang Kamara na i-divert ang confidential funds ng civilian agencies gaya ng DepEd at OVP sa Paduano na dapat raw mailagay na lang ang pondo sa NTF-ELCAC. Now, kung itong NTF-ELCAC is the solution for the AFP slowly making transition, going to focusing on external security, why not give them the budget? Now, let us see, after 3 years, we will evaluate, we'll assess. If indeed, tama ang request. Talagang takot itong tatlong gunggong makabayan na nandyan po sa Kamara. Yan sila si Brosas, si Castro at si Raul Manuel nga mabigyan ho ng budget itong NTF-ELCAC. Kasi nga yung NTF-ELCAC makabayan, yan po ang tinik sa kanilang lalamunan. At mas lalong pang nakakaroon sila dito ng takot na mabigyan po ng budget yung Office of the Vice President makabayan, si BP Inday Sara. Kaya nga alam nyo, sabi niya yung pinatayan daw siya ng may kabastusan daw sa mamayang Pilipino. Kabastusan ba talaga? O talagang bastos po itong si Raul Manuel Makabayan at dapat lang na ginawa yun sa kanya Makabayan kasi nga bastos yung gunggong na yon. Alam niyo Makabayan, yung kabataan ay gamit na gamit po ni Raul Manuel. Nababantay napansin ba natin? Kasi nga itong si Raul Manuel parang nag-aasta siya na pag-aakala natin siya dito yung kumakatawan po sa mga youth, sa mga kabataan. Pero ang totoo niyan ay hindi naman talaga at ang ginagawa niya Makabayan ay pangliling lang nandito sa kabataan natin. Kasi nga yung grupo ni Manuel, sila naman kasi dito yung direct parang agency na para makapagdala sa rito ng mga youth, mga kabataan, dadalhin dun sa bukid Makabayan, dun sa bundok. Ngayon, meron akong challenge dito kay Raul Manuel Makabayan. Kasi nga kung talagang concern siya dito sa kabataan natin, dapat siya na po mismo dito ang magsasabi sa kanila kung ano ang dapat gawin at ano ang mabuting gawin Makabayan. Raul Manuel, meron akong challenge. Actually, 4 lang po ito. Kung sakaling magagawa mo ito, talagang hahanga sa'yo si Sir Ivan at handsalute pa yan galing kay Sir Ivan Makabayan. Very easy lang po, in front of the camera and in front po sa mga kababayan natin, mga kabataan, sasabihin mo sa kanila na huwag silang kukontra dito sa gobyerno natin. Pangalawa, sabihin mo sa kanila na mag-aral sila ng mabuti. Pangatlo, sasabihin mo sa kanila na huwag silang mag-aksaya ng oras na sasali po sa mga rally. At ang pang-apat, ito ang very important. Sasabihin mo sa kanila na huwag silang sasali sa NPA Makabayan. Very easy yan, 4 lang ho yan. In front of the camera, sasabihin mo yan, talagang hahanga sa'yo si Sir Ivan. At handsalute pa yan, galing kay Sir Ivan. Well, small challenge lang ho yan, Raul Manuel. Kung dalang concern sa kanila, sabihin mo yan, okay? So, forward na rin po tayo Makabayan. Dito pag-usapan natin yung tungkol kay Tony Fowler kasi kinasuhan sa dito ng kriminal ng grupong kapisana ng social media broadcaster Makabayan. Dahil nga dito sa mga sunod-sunod po na mga music videos ni Tony Fowler na kung saan malaswa talaga tingnan Makabayan. Alam naman ho natin yan. Sunod-sunod pa ngayon, 3 music videos. Yung una, yung makita na doon yung kanyang ip-ip, yung kanyang pik-pik. Ngayon, sa second niya na music video Makabayan, abay, humawak na talaga doon. So, yung plastic mo na utin-utin Makabayan.
okay lang sa kanya. Alam niyo mga kabayan, yung anak niya ay babae at saka yung kanyang music video, marami pong makakita niyan. Bakit? Even though yung mga bata, mga kabataan natin, mga anak natin na mga malilit pa mga kabayan, like 6 years old, 7 years old, hindi naman kasi sila madidetect po kung talaga ang kanilang account ay above 13 years old mga kabayan. Kasi nga merong policy dito yung yung YouTube na kung saan bawal po sa mga below 13 years old na magkakaroon po ng account sa YouTube mga kabayan. 'Di ba? Yung ang mga anak natin ay gumagamit po sila ng YouTube pero yung account na yan ay pang adult mga kabayan. So doon po malaking posibilidad na makita po yung mga music videos nito ng Fowler ng ating mga anak. So bawal talaga yan. At dito ay napakaganda kasi meron na po nagbabantay sa mga upload na mga content creator mga kabayan. So for more details, let's watch this. Sinampahan ng kasong vlogger, singer at artistang si Tony Fowler dahil sa 3 niyang music video na pinararatangang malaswa di umano. Nitong September 27, isinampa ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas o KSMBPI ang mga kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang vlogger-singer na si Tony Fowler. Ang batas na nilabag daw ni Tony ay tumutukoy sa paglalathala ng malalaswa o hindi disenteng larawan, video at iba pang uri ng media. Inihain ang reklamo sa Pasay City Prosecutor's Office. Ang KSMBPI ay organisasyong tagabantay di umano sa cyberspace ng bansa. Ayon sa mga abogado ng KSMBPI, nagpasya silang edemanda si Tony dahil sa 3 music video nito na kumakanta at nagpe-perform umano ng mga kabastusan. Bukod dito, ay nagpakita din daw ng malalaswang larawan at masiselang parte ng katawan ang mga music video ni Tony. Ang 3 music video na sinabing lumabag dito ay para sa mga kanta na MPL, FF at M&M. Ayon pa sa KSMBPI, mayroon pa umanong menor de edad ang nakasama sa malalaswang music video ni Tony Fowler. May isang minor pang kasama sa video. So this is a minor, I think pamangkin niya to, minor child. So I think 17 pa to yung video na to. Ipinunto pa nila na maraming kabataan ngayon ang nakakapanood ng mga video ni Tony sa social media dahil sa accessible ito sa anumang smartphones o tablets. Kung sakaling mapatunayang guilty si Tony sa mga reklamong inihain ng KSMBPI, maaari siyang pagmultahin ng halagang 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos kada music video. Maaari din umanong makulong si Tony ng 20 taon. Sa kasalukuyan ay wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Tony tungkol sa kasong isinampa laban sa vlogger. Kung inyong natatandaan, ang KSMBPI ay nauna ring nagsampa ng kasong kriminal laban sa magkarelasyon na sina Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa indecent acts umano ng mga ito sa isang episode ng Showtime. Sa inyong palagay, tama lang bang sampahan ng kasong kriminal ang vlogger-singer na si Tony Fowler nang dahil sa di umano'y mga malalaswa niyang music video? Regarding sa kaso ko, ang daming nag-aantay ko ano masasabi ko. Siyempre, bibigay ko yun sa inyo. Ganun talaga, pag nakilala ka, merong consequences, lalo na sa paraan na ginawa ko kung paano ako makilala. Lalo na din kung paano ako bilang ako. Bilang ako na nagpapakatotoo, lahat naman kasi yan may consequences at naiintindihan ko. Sa part na yan, syempre, bilang Mami Oni, kilala niyo naman ako. Tuloy lang ang buhay. Haharapin ko lahat na ibabato sa akin. Haharapin ko kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay ko. Sa dami kong pinagdaanan, hindi ko kilala yung salitang pagsuko. Tuloy lang ang buhay. Kung ano man ang kalabasan, matalo man ako, makulong ako, anong mangyari sa akin, ako to. At sana mag-set siya as example sa inyo. Kung hindi man, then okay, meron palang kalayaan sa Pilipinas. Meron pala tayong freedom of expression. Again, ako, bilang si Mami Oni, kilala niyo naman ako. Wala naman akong laban na inaatrasan. Yet, mag-backfire man sa akin, lahat ng ginawa ko, lahat ng yan. Then maybe, hindi pa talaga ready ang Pilipinas kay Tony Fowler.
Ginamit pa niya yung freedom of expression. Actually, meron pong freedom of expression ang Pilipinas, mga kababayan. Inabuso na nga ng iba. Diba? Kahit ano lang gagawin nila dito, hindi sila dito nakikinig po sa gobyerno natin. At alam nyo, yung una pa lang po na video ni Tony Fowler, marami nang sasabi sa kanya na dapat hindi na siya gagawa dito ng ng iba pang video na katulad nun, mga kababayan. Kasi nga malaswa. Kahit pinagsabihan na siya dito ng kanyang mga followers, ng kanyang mga viewers, hindi pa rin po siya nakikinig, mga kababayan. Kasi pag-akala niya na ang gagawin niya ay okay lang. At tama lang na hindi ito palalampasin po ng grupong KSMBPI dahil kapag hindi siya kakasuhan, mga kababayan, at wala mag-intervene dito sa kanyang ginagawa, gagawin pa rin niya hanggang gusto niya, mga kababayan, di ba? At marami itong mga kita po na makabataan at ma-impluwensyahan dito ni Tony Fowler, mga kababayan. Actually, si Tony Fowler, he's not a good role model naman talaga. Kahit pinapanood ko ang kanyang mga vlogs, mga kababayan, walang parang kabulastugan talaga eh. Hindi ko alam kung bakit siya pinanood, mga kababayan. Hindi ko magets talaga ang kanyang ginagawa doon sa kanyang vlogs kasama ng kanyang boyfriend. Kapulastugan talaga eh. Parang, ewan ko. But anyways, bago ito mag-jump po sa ating next topic, mga kababayan, siyempre, isa naman natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout natin ang ating mga channel members, si Cosmo Defender, Posong Inami o Sis Queen, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Maiti Baisa. Shoutout sa MDSFIO, our Marcos and Duterte supporters. Nandiyan rin po kasama natin si Erickson Miguel and family. They're watching in Hawaii. Bethel Yeva, Julie Agkawili from Ilocos Norte. Hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout kay Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Sue Lising from Hawaii, Jelen Quezon, Bayani P. Tobias from Nevada, USA. Nandiyan po si Tank Abel from UK, Marlene de los Santos, Maria Medeciplon, Insoliel Fariar. Hi to OPM, Labsong Sanchez, and hi to Espernito and Kaluyal, Labsapar, and of course shout out kay Emmy Sarino. Makabayan, medyo na-miss ko namang inis dito kay Lutang, kay Attorney Line, kasi makabayan, di ba noon lagi lang sinasabi na yung mga BBM vloggers, yung mga Marcos supporter ay meron daw bayaran po ng mga vlogger, makabayan. Yan po ang laging iginit po ng mga pinklawan sa amin na bayaran daw kaming mga vlogger kasi nga sumusuporta kami dito kay PBM. Ano, makabayan, bigla sila dito nagulantang kasi meron pong nagsasabi dito na isang pinklawan na hinaro siya, meron na siyang talent fee para i-promote daw si Lini, makabayan. Siya mismo ang sabi dito. Alam niyo ba, yung mga pinklawan ay nagulanta, makabayan, at dito bigla sila itong nainis kay Lini kasi nga si Lini daw walang ginagawa, makabayan. Hindi siya dito nagbabackfire or nag-riskback nga pala, backfire. Hindi siya dito nag-riskback sa sinabi po dito na ng isang account na to na nagangalan po na Rolin J, makabayan. Babasahin ko lang po para meron tayong konteksto. Ang sabi po sa post ni Rolin J, during election campaign last 2022, I don't have projects from BBM. I just used yung mga trends music ng editors sa TikTok at nakisabay. I promoted Lini on TikTok with a talent fee. So dyan po, makabayan, talagang nagulantang po yung mga pinklawan kasi hindi nila inaasahan na meron palang hinire po yung grupo ni Lini para i-promote po si Lini Lutang, makabayan. So meron silang binayaran dito, talent fee nga. So dito sinabi po ng supporter ni Lutang, makabayan, sabi niya, Madam Lini Robredo, kasuhan mo din itong basura na yan nang mabawasan ang salot sa lipunan. Go Maggie Wilson, go. Sabi ba dito ni Carlito, nakakagigil ang alam nyo na. Sabi ba dito ni ATN, sobrang sinuportahan ko si Lini pero pagdating sa ganito ay napakahina niya. Wala kang maasahan sa kanya, nakakasawa na rin ang kabaitan niya. So medyo dismayado na sila dito kay Lini Lutang, makabayan. Sabi pa dito ni Sushi Marie,
Diyos ko, kahit isang tweet, sagot lang dyan sa isang yan from Linis team, nakaka-frustrate pag wala. Sa mga susunod na araw, mag-deactivate at magtatago yan. Gulatin mo naman kami, Ma'am Leni. Sabi dito na I am Bill yours. Actually, pwede natin kasuhan yan pag may funding drive to sue that person ay magdodonate ako. Let him experience hell. At saka sabi bang iba dito, ni Boss Bert ayaw tumigil kasi hindi pa nasasampulan. So tinan mga kaabayan, lagi niyang iginiit na mayroon na mga bayaran sa mga BBM vloggers, pero sila pala dito na mayroong bayaran mga kaabayan. Pero hindi ko lang alam ha, doon sa mga, alam niyo na, sa mga malapit po sa mga politiko, yung mga pro-China, kasi malapit sila mga kaabayan, hindi natin alam, sila lang nakakaalam doon. Pero kami, malinaw po or clear ang aming conscience na hindi kami bayaran po ng mga Marcos mga kaabayan. God knows, hindi po bayaran si Sir Ivan. Sino nagbabayad sa akin? Yung aking mga viewers. Sila po ang aking amo or kayo ang aking amo mga kabayan. Kung nanood kayo sa aking mga advertisements, which means kayo ang nababayad kay Sir Ivan. So walang politiko involved mga kabayan. Pero doon po, tingnan nyo, mayroong umamin, hinar siya, meron siyang talent fee para i-promote po ni Linulotang mga kabayan. Tingnan nyo, talagang lumabas dito yung mga katotohanan. Sila mapanira kasi. Siyempre, mga sinungaling mga kabayan. Okay, so bakit mag-jump po sa ating next topic? Isa naman natin po si Kaluyal, Love Safar, hi to Filomena Ranada and Roy Rabor, Rabor Hara. Greetings come from Rodolfo Ranada Rabor. Nandyan rin po si Mary Grace Secretaria, Bounty Nat, John Kuan, Romeo Colon, Barkadahan Forever FM, Cardong Waray Blag, Iyeng Gimentiza, Rose Guevara, Angelita Holsanger, Wilfredo Cocoico, and Marilyn De Los Santos. Mga papakita ko sa inyo yung balita tungkol dito sa SBSI, yung Socorro Bayanihan Services Incorporated, na kung saan kasi 'di ba mainit ngayon yung grupo ng Socorro, yung kulto mga kabayan. 'Di ba natatakot yung mga kabayan natin na pupunta doon sa loob po ng ng Socorro kasi nga baka hindi na po makalabas ng buhay mga kabayan. Yan kasi yung mga pananakot po sa mga taga Socorro. So dito, naglagay na sila dito ng kapulisan makabayan doon po sa kanilang mismong gate ng SBSI. At mamaya ipapakita ko rin po sa inyo yung tungkol sa hearing doon sa kay ano bang tawag dumakan? Alam niyo, may papakita nga pala ako pero hindi ko nagsabi nito ha. Kasi nga may siyempre maraming galat ngayon kay J. Renz makabayan, yung tinatawag nila na Senior Aguila. So ang sabi dito ni Super Negatrona, yung Senior Aguila nung kulto sa Siargao, hindi naman mukhang Aguila hitsurang alam nyo na, kayo lang magbasa makabayan. Bansot daw na, alam nyo na. So dito, ipapakita ko sa inyo yung balita. So, for more details, let's watch this. May police checkpoint sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte para raw matiyak na malayang makalabas-masok doon ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pabor naman kaya mga nakatira roon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Labas-masok ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan. Lahat dumaraan sa checkpoint na inilagay ng Philippine National Police. Kailangan po ma-maintain natin yung kaayusan. Ang isang pakay sa paglalagay ng mga tropa dito sa paanan mismo ng Sitio Kapihan ay para matiyak na malayang makakalabas at makakapasok ang mga miyembro. Kaya ang isang hiling ng PNP sa SBSI ay tiyakin na nakataas ang mga boom. Allege po nila na hindi po sila nakalabas before. So sa ngayon nakita po natin na nakalabas na po sila, freely without any intervention. Okay lang po sa amin, ma'am. At least hindi masyadong higpit. Oo. Pababa sa poblasyon ang mag-aamang ito. Sabi nila, mas maayos daw ngayon may mga pulis. Bagaman, dati pa naman daw silang labas-masok sa Kapihan. Pareha po sa una, naapod sa una. Gawas-gawas po siya. Mauna mo po gawas-gawas. Sako-sako naman ang dala ng delivery rider na ito sa Kapihan kanina. Ang dami. Natambakan ka. Bakit dami po? Nga, kasi hindi naka-deliver nung isang araw, ma'am eh. Kasi yung lumabas yung issue. Hindi muna yung area manager namin nagpapunta dito sa akin. Para safety daw. Kaya tuwang-tuwa ang mga taga-Socorro nang naihatid na ang kanilang mga order. Ilang araw po kayo naghintay ng inyong mga delivery ng inyong order? 1 week po, ma'am. Kinabahan kayo nung una baka hindi na ma-deliver? Oo. Bakit kasi po? Sabi nila hindi na daw sila mag-deliver dito. Okay lang po, walang problema.
na-occult niyo pa rin po ba ang mga miyembro niyo na lumalabas? Like ano niyo po sino mga lalabas? Opo, oo. Paano po yun? So yung sa ano lang, pag visual lang. Visual lang din, so kailangan maglabas? Oo, visual lang. Okay, sa bakit kilala niyo? Kilala lang lahat. 4,000 miyembro ng SBSI ang nakatira sa mahigit 350 na ektaryang lupaing pag-aari ng DENR. Sabi ng DENR, inaward ito sa SBSI noong 2004 sa pamamagitan ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement para sa agricultural purposes. Pero kahapon, sinuspindihan ito ng DENR dahil sa mga paglabag. No-comment lang ma'am, no-comment kung ano pang susunod na pangyayari. Basta kami, kung ano ang ng gobyerno, susunod lang. Mula rito sa Socorro, Surigao del Norte. Okay, makabayan. So insert ko rin po ito yung hearing doon sa sa Senado na kung saan hindi kasi ito na-highlight po sa mga balita. At kahit saan ko naglibot-libot mga kabayan, mismo, di ba yung na-highlight yung mga witness lang. Pero yung tungkol sa DENR mga kabayan, alam nyo ba na takot ang DENR na pumasok dyan sa Socorro o sa SBSI dahil nga delikado para sa mga kabayan, baka gagawan daw sila ito ng mga traps or yung mga hindi maganda sa kanila. Kaya sila po takot dito na pumasok dyan sa SBSI. So, for more details, let's watch this. Sa kanyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt J. Renz Kilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Usaa, after this hearing, you take custody, physical custody of the four contemptees. Ha? Kasama ba doon yung bawal mapasukan ng ibang tao na hindi membro yung area? Exclusive. Yung exclusivity. Yes, sir. Yeah. You can explain about exclusivity. Exclusivity as against any third party. Ano? As against any third party to occupy and develop any area within the stewarded lands. So bawal? Bawal po talaga. Pero bawal bawal in the sense na hindi po pwedeng dumaan because that happens in other areas na pwedeng... Sandali, klaruhin natin. Oho. Non-member ng Socorro pupunta doon para mag-cultivate ng land, bawal. Dahil may agreement na kayo between you and them. Kung dadaan lang po doon, pwede po yun. Kung dadaan lang? Yeah, pwede po. Ang pasyal-pasyal lang? Pwede rin po. Kung wala namang gagawin masama doon, pwede po yun. So it doesn't clothe them with the power to prohibit other people from coming inside the territory? Hindi po. That's clear? Pwede po yun, yes sir, pwede po. Hindi yan stipulated doon sa agreement, ha? Ang exclusivity po is yung use na yung land use lang. Yes sir, opo. Pero yung entrance, entrance at saka egress, walang problema. If I may add, Mr. Senator sir. Yes, go ahead. Kahit po yung aking mga tauhan, despite our visitorial power, we still need to get clearance from them to be able to exercise our monitoring. You are the regulating agency, DENR. You have the visitorial powers. Hindi kayo makapasok doon? We need to get clearance from them. Ha? We need to get clearance. Anak ng baka. Anak ng baka. Anong klaseng gobyerno kayo? Ganun na kayo kahina. DENR kayo. Yeah. Oh, visitorial powers ninyo, exercise ninyo over that piece of land. Dahil kayong DENR. Tapos hindi kayo basta-basta kapasok doon? Based on my paso, ganun po sa experience namin. We have to inform them in advance na pupunta ko that date. J. Renz Kilario, bakit nyo binabawalan ng DENR na mag-perform na kanilang mandato doon, na mag-visitorial powers sa inyo?
Ikaw ba, Presidente? You answer. Hindi po naman binawalan yung yung DNR. Kung pwede silang pumasok, pwede naman. May mga DNR nga pumapasok. DNR na nga yan nagsasabi ngayon, no? Ikaw, puro ka lang nga. DNR na nagsabi na hindi sila makapasok. Yung makasagot lang po yan ay si Board Mamerto Galanida. Sige, go ahead, Mr. Galanida. Mr. Chair. Go ahead, Senator Risa. Kapansin-pansin lang, dapat ang presidenteng talaga ng isang organisasyon makapagsagot tungkol sa organisasyon. Pasa lang ng pasa ng mga tanong kay Mr. Galanida, Mr. Chair. Yun nga, lumalabas na parang figurehead ka lang dyan, Mr. Jerren Esquilario. You're not the one leading that organization. Mr. Chair, kasi po baguhan lang siya, hindi niya alam kung anong nangyari yung for the last almost 24 years. Bakit siya ginawa niyong presidente? Dahil siya po ang ini-endorse ng dating presidente namin at sa general election siya po ang nanalo. Okay. Sige. Mr. Chair. Siya talagang pinili ninyo. Mr. Chair, ilina ko lang po. I cannot remember of any incident na binawalan namin ang DNR kasi regular naman sila nagpunta doon even mga 1 month ago nagpunta naman sila. In fact, I think they are even there in Socorro now. Mr. Galanida, I will cut you short. Kung sabi mo may laban, may away kayo dito ni Mr. Edelito Sangko dahil gusto niya, dati siyang membro, ngayon gustong gumawa ng mayroon siyang, he has axe to grind against you. Sabi mo rin naman, sila mayor, dahil sa politics, hindi kayo magkakaintindihan. Okay lang yan. I can accept that na parang kini-question mo yung kanila sinasabi. Pero ito ngayon, DNR, ano pakialam ng DNR sa politika ninyo? Ano pakialam ng DNR sa asosasyon ninyo? Ang pakialam lang niya is being the regulating agency by the government to regulate yung activities ninyo dyan sa lupa na yan. Anong rason bakit siya magsinungaling? Ang totoo po, mayroon naman lang siyang yung representative nila, isang team, yung headed by Mr. Dansin, ayun yung apelido. Palagi naman siya nagpunta doon. Ayaw ko bakit sabi ni director na binawalan. Sinabi na nga niya. Nagulat po ako. May pretended area superintendent experience that situation na hindi siya pinapasok niya sa area niyan. May paso in siya daw. Ano sabi niya? Siya po mismo yung naka-experience. Gamitin mo yung microphone. You introduce yourself first. Good afternoon, Honorable Chair. Yes. Samuel Malayo po, Protected Area Superintendent of Siargao Islands Protected Landscape and Seascape. My personal experience in Bayanihan is that during the time when I was still in the regional office and I was conducting performance evaluation of all Pakbarmas in Socorro, it was only SBSI who did not allow us to enter the area. They responded to our letter that they don't have anybody who could assist us in our evaluation because they have important activity in their area. So with that, you did not complain to the police and seek assistance from the police para you can perform your mandate, makapasok ka doon sa loob? Hindi ka nag-report sa police? Hindi ka nagpatulong? Hindi ka nag-coordinate sa police? Normal sir, pagka mga ganun pong situation, we just consider their responses and we just reschedule our visit. Pagka ganyan sir. Kasi anyway, that's part of our regular monitoring and evaluation. So kung di sila po pwede, then we just reschedule our visit. That's how we
treat our partners in area development kasi partners natin sila eh. They may have the reason, so inuunawan na lang po namin. But then, you may have the reason, they may have the reasons, you may have the right understanding, but the way I see it from the outside, my God, you're a government agency regulating this activity or this piece of land ng ating bansa. Then, hindi kayo makapag-conduct ng evaluation sa loob dahil binabawalan kayo. Mr. Chair, I think yes. I remember merong isa sa mga witnesses nagsabi na nung nagpunta ang DENR, they were able to set up a trap, parang ganun. Pero I think si Mark yung nagsasabi, baka matandaan pa niya, yung isang witness natin nagsabi na Bitcoin or in term parang may trap. Bitcoin ang taga. Sino nagsabi? Si Mark Hilsano yata yun. Ikaw in one of our interviews sa kanya. Sige nga, you share with us what you know. Yung pagkakalam ko, sir, yun yung mission task ng pagiging agila. Kasi may balak yung DENR na pumasok, tapos pinagawalan ni Senyor. Kaya some of Agilas, they given the task like that, sir, na buhato ni para dili makasud ang DENR. Kung saan buhaton nila? What are they going to do? Magkuag trap, sir. What kind of trap? For example, mag-depot yung kahoy, sir. Yung kahoy na papatamaan siya, ganun, para hindi makapasok. Sino nagsabi niyan? Yung kasama kong Agila, sir. Sino? Yung ibang member, sir. Ang pangalan? Yung nickname lang yung alam ko, sir. Anong nickname? Labas na? Nasa labas ng kapihan. Lumabas na? Nasa loob. Nasa loob pa? Thank you. Yes, go ahead, DENR. I am saddened to hear that revelation. I'm very saddened to hear that revelation because 2 weeks ago they were in my office inviting me to go to their area and requesting for assistance, seedlings, to be used in their plantation development. But hearing that, I don't know if I will still go back there or if I will go there. Oh, no. You have to go back. That's your mandate. Huwag kayong matalo-talo. Magpasama kayo ng pulis. Otherwise, magiging inutil ang gobyerno nito kapag gano'n ang gagawin ninyo. Yeah. Ha? But they went to my office and we had a discussion. They requested for seedling assistance and requested me to if I could pay a visit in their area. And now I'm hearing that they wanted to put a trap on me. Hindi maganda yun. Hindi talaga maganda. Ano masasabi mo? Yeah, go ahead. With your indulgence, Mr. Chair, sobra-sobra may yung paratang ni Mark Berhil. Hindi, everything comes out, yung spontaneously. Na-remember lang niya na may sinabi yung DENR nag-usap, na-remember nito, may nabanggit ito, so gano'n. Everything was not planned. Everything was not planned. Narinig lang niya, tapos ngayon, sinabi niya yung ngayon, so wala akong sinasabi na plano ito. Kung sabi mo sobra-sobra, then it's your opinion. Mayor, tanungin kita, meron bang black propaganda against SBSI doon sa poblasyon? Ikaw man ang mayor. Naramdaman mo man yan, kung meron bang black propaganda against them na sinisiraan ninyo yung SBSI para walang taong papasok doon, para matakot ang mga taong pumasok sa loob. Go ahead. Senator, talagang walang black propaganda. Wala kaming ginagawang pananakot na magpunta ng kapihan. Talagang wala. Siguro sa kanila na yun kasi ang sabi ng mga members nila, sila yung palaging tinatakot na ano din daw sila sulungin, no, puntahan ng mga military, pero sa amin talagang walang-wala. Hindi kami nanakot na magbunta, anuhin sila.
meron kang Executive Order number 49, series of 2023. An order imposing a temporary ban on the entry to Sitio Kapihan, Barangay Insering, Socorro, Surigao del Norte of any person or group of person either on his or her personal capacity or representing any private or government agency who are non-residents of the said community, except in cases of emergency as declared by municipal local government unit or any appropriate authority. Why? What's the reason behind this executive order coming from you? Banning people from entering Socorro. This is 2023 lang ito. Bago lang ito, 2023. Can you explain, please? Kasi, Senator, yung mga witnesses, no, tinawag namin, pinakinggan kung anong mga nararasan nila doon, yung mga experiences. At sabi ng isa o dalawa ng mga witnesses na ano daw sila, may mga baril. O sunod yung ano, sabi ng mga witnesses na ano daw sila, yung bali yung kanilang goal, yung sabi na kailangan daw basta membro ng SBSI, yun yung sabi ng mga witnesses na ano daw, tanungin sila ng kanilang senior kung handa ba kayong mamatay. No, ang sabi ng mga membro, handa ba rin kayong magpakamatay o ganun. So nagawa ako ng executive order, no, na kasi parang yung protection, no, ng mga bisita na nagtemporary muna kami ng entry ng Kapihan. Pero yung mga why I perfectly understand your concern, why you issue this executive order in the interest of public order and public safety. You have to do it. It is the call of the time. But useless man din yung executive order mo na banning people to enter there. Bawal man din pasukan nila. So, double negative. Ayaw mo papasukin mga tao doon para safety, para safe ang mga tao. If I may, Mr. Yun Chair, naman doon, hindi naman nila pinapapasukan. Bawal mo na pumasok. So, wala rin. Yes, go ahead, Mr. Galanida. I must confess na nag-lead ng kaguluhan doon ay ang LGU mismo, Mr. Chair. Kasi siguro because of political rivalry. Okay mga kabayan, so i-shoutout po natin si Lenda Lim, Nonoy Florin Hills, Ju Guzman, Aurora Ildefonso, Mary Omura, Arceli Givero, Rolando Jr. Briones, Life is Awesome, Edwin Tijoso, Rosinda Norte, and hi to Lourdes Lee, Elsie Adaman, and Nestor A. Corriales. Mga kabayan, so yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip na ating mga commercials. Thank you so much. At ngayon mga kabayan, so before natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, before this month ends, I just want to say thank you for all the blessings and protection that you allow us to experience. Thank you for taking good care of us all throughout the month of September. May your love and guidance continue to light my path in the days ahead. In Jesus' name, I pray, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang